Hindi ko alam kung anong itsura ng umaga. Sabi nila, maganda raw ang liwanag kapag sumisikat ang araw sa bintana ng silid ko. Sabi ni Mama, kulay ginto raw ang araw tuwing 7:00 at kulay rosas naman tuwing dapit hapon. Ngunit para sa akin, pareho lang silang itim. Dahil bulag ako. Elisa, gising ka na ba? Bumangon ka na, umaga na. Kumain ka na lang dun sa dining room, may iniwan akong pagkain. Aalis lang kami ng mga kapatid mo. Saan po kayo pupunta, Ma? Lalabas lang kami ng mga kapatid mo. Nakakuha ng mataas na grades ang nakababata mong kapatid na si Cassandra, kaya kakain kaming lahat sa labas. Dadalan ka na lang namin ng dinner kasi baka gabi na rin kami makauwi eh. Hindi po ba ako pwedeng sumama? Nako Elisa, alam mo namang magiging abala ka lang ron. Baka imbis na maasikaso namin si Cassandra na siyang dahilan kung bakit kami lalabas, ikaw pa ang atupagi namin. Intindihin mo na lang kami ha. Huwag ka mag-alala dahil bibilang kita ng paborito mong libro. Ma, bakit pa kasi hindi mo ako pa-operahan para makakita na ako? Para hindi na ako maging abala sa inyo. Hindi pwede. Hindi ba't napag-usapan na natin ito noon? At hindi magbabagong isip ko. Kaya dito ka lang. Narinig ko na ang mga humihinang yabag ng heels ni Mama. Hindi ko mapigilang makaramdam ng inggit dahil palagi na lang akong naiiwan dito sa bahay. Bakit pa kasi hindi niya sa akin sabihin ang totoo? Ano ba talagang dahilan kung bakit ayaw niya akong ipa-opera? Mayaman naman kami, makapangyarihan. Kung hindi ako maaaring lumabas, pwede naman sila magpadala na lang dito ng doktor sa loob. Kayang-kaya nilang gawin yun. Ano ba talaga ang nililihim ni Mama sa akin? Napakagat ako sa labi. Araw-araw ko na lang kini-question ang sarili ko. Mali ba na ipinanganak akong ganito? Hindi nakikita ang mundo? Pinili kong pakalmahin ang sarili ko. At mukhang sa magarang lugar sila pupunta na hindi na naman ako kasama. Katulad ng madalas nilang gawin. Palagi nila akong iniiwan sa bahay na to na ang kasama lang ilang mga kasambay na hindi rin naman ako tinutulungan. Sana lang huwag makalimutan ni Mama na pasalubungan ako ng libro na para sa mga katulad kong bulag para kahit paano may pagkaabalahan ako. Napabuntong hininga na lamang ako at saka kinapa ang tungkod ko sa gilid ng kama. Ito ang regalo sa akin ng yumao kong ama. Naglakad na lang ako patungo sa pintuan. Kinakapa-kapa ko ang sahig habang unti-unting naglalakad sa hagdan. Nakayapak lamang ako para maramdaman ang lamig ng marmol sa sahig namin dahil kapag uminit, naroon na ako sa sala dahil carpet na. Dapat ay mas malamig ang sahig para mapagtanto kong nasa kusina na ako. Kabisado ko naman ang dami ng hakbang bago marating ang lamesa. Kabisado ko na rin kung ilang beses umiikot ang orasan bago dumating ang hapunan. Pero ang hindi ko kabisado ay kung bakit may kakaiba akong nararamdaman ngayon. Parang may nakatitig sa akin mula sa iba't ibang parte ng mansyon. Madalas ko itong nararamdaman sa gabi, kaya nakakapanibago na nararamdaman ko ito ngayong umaga. Oh, Eliza, gising ka na pala. Sorry, hindi ka makakasama sa amin nila Mami ha. Magsa-celebrate kasi kami para sa achievements ko. Ikaw pala yan, Cassandra. Akala ko nakaalis na kayo. Actually, paalis na rin kami. Dito ka lang ha. Sila manang nang bahala sa'yo. At ang utos ni Mami, wag na wag ka raw magpapapasok ng kung sino-sino. Wag ka ring lalabas. Alam ko naman yun. Perpekto ang imahe ng pamilya natin sa buong San Manuel. Kapag nakita nila ako, siguradong magiging kapintasan nito sa Alcaraz. Tama ka, Elisa. Masisira ang reputasyon ni Lolo. Binabalak pa naman yan tumakbo muli sa pagkagobernador. Kaya wag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng pamilya natin, okay? Wag mong tanggalin ang pribilehiyong nararanasan namin mga kapatid mo, Elisa. Ikaw ang panganay sa amin kaya kailangan mo magsakripisyo. Ang hindi ko lang maintindihan, Cassandra, bakit hinahayaan niyo akong bulag? Ayos lang sa akin na manatili sa loob ng bahay.
Pero sana bigyan niyo ako ng pagkakataong makakita. Hanggang kailan ba ako ganito? Ano ka ba, Elisa? Nagsisimula ka na naman. Sinisira mo na naman ang araw ko eh. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na bulag ka na habang buhay? Wala nang magagawa pa sa mga mata mo. Maging masaya ka na lang kung anong meron ka at maging masaya ka para sa akin. Tinulak niya ako dahilan para marinig pa ng dalawa naming nakababatang kapatid ang nangyayari. Pati na rin ang mga yapak ng paa ni Mama ay narinig kong lumapit. Ano bang nangyayari dito? Elisa, bakit umiiyak ang kapatid mong si Cassandra? Hindi pa kami nakakaalis, pinaiyak mo na siya. Nagtanong lang naman ako, Ma. Ano bang masama sa sinabi ko? Anong masama? Parang sinisisi mo kami na pinanganak kang bulag. Kasalanan ko ba na ganyan ka pinanganak? Magpasalamat ka na lang dahil buhay ka pa. Ang iba nga dyan may mga mata nga pero wala namang yaman na katulad ng sayo. Boys, pumasok na kayo sa kotse. Sige na, isama nyo na ang kapatid nyong si Cassandra. Ako nang bahala rito. Ramdam ko ang matalim na tingin sa akin ni Mama at para bang humakbang pa siya papalapit sa akin. Pinakiusapan na kita, Elisa. Gulo ba talaga ang gusto mo? Kapag hindi ka pa talaga nagtino, iiwan ka namin dito. Bakit nyo naman po gagawin yun? Kayo na lang po ang meron ako. Kaya nga sumunod ka sa akin at wag na wag mo nang babanggitin pa ang tungkol sa pagpapa-opera ng mata mo dahil hindi yun kailanman mangyayari. Kung gusto mo pang mabuhay at makasama kami, hindi mo nananaisin pa ang makakita. Umalis na siya at iniwan akong nakatayo lang sa main entrance. Hindi na sila nagpaalam sa akin at narinig ko na lamang ang makina ng sasakyang nagmamadali ng umalis. May kirot sa dibdib ko at pangamba na magkatotoo ang sinabi sa akin ni Mama na iiwan nila ako. Malakas na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat. Nagmula yun sa labas, ngunit may narinig akong mga yabag ng paa at pagsara ng pinto. Bakit kung kailan umalis ang pamilya ko, mas lalong bumigat ang nararamdaman ko. Parang mas maraming matang nakatingin sa akin. Sino yan? May tao ba dyan? Manang Tisay, nariyan ka? Si Manang Tisay ay isa sa mga kasambahay namin na matagal nang naninilbihan sa pamilya Alcaraz. Ngunit hindi siya mabait na kasambahay dahil nararamdaman kong ayaw niya sa akin. Palagi niya akong sinasaktan noon kapag wala si Mama. Oo, ako nga. Sino pa ba? Ako lang at ang iba pang mga kasambahyang naiwan kaya huwag kang magpasaway. Kumain ka na lang. Okay po, Manang Tisay. Pasensya na po. Naglakad na ako patungo sa hapagkainan. Hinila ko ang silya at saka ako sinikap na umupo. Maging ang mga kutsara ay kinapa ko. Pati ang mangkok ng pagkaing nasa harap ko. Ngunit dahil nga bulag ako, napaso ako ng mahipo ko ang sabaw. Gusto ko sana itong amuyin ngunit dahil sa ginawa ko, natapon ko pa ito dahilan para mahulog at mabasag sa sahig. Ano ba, Elisa? Dahan-dahan naman. Hindi pa nakakalayo ang mama mo pero gumagawa ka na agad ng perwisyo. Pwede ba? Kumain ka ng maayos. Pasensya naman ng Tisay. Nasanay kasi ako na hindi sabaw ang kinakain sa umaga kaya nanibago ko na nakamangkok ang pagkain. Ano bang niluto mo? Huwag ka nang magtanong. Kakain ka na lang, ang dami mo pang dada. Kung ayaw mo, bumalik ka na lang dun sa kwarto mo. Baka ikaw pang paglinisin ko rito eh. Sorry, hindi ko naman po sinasadya, Manang. Iti ko muna ang bibig mo kung ayaw mo ibuhos ko sa ito. Tumayo ako pero dahil sa sarili kong katangahan, nakaapak ako ng matutulis na bagay dahilan para impit akong mapasigaw. Mukhang yon ay ang mangkok na nabasag ko. Pambihira! Ano bang ginagawa mo, Elisa? Maaga ako mamamatay sa'yo eh! Julio! Pumarito ka nga at buhati mo si Elisa papunta sa sala! Gagamutin ko ang paa niya! May malamig na kamay na kumapit sa akin. Naramdaman ko na lamang na binubuhat ako ng isang malaking lalaki. Si Julio. Sa pagkakatanda ko ay anak siya ni Manang Tisay at isa siyang hardinero dito.
Hindi ko pa siya narinig na magsalita, kaya hindi ko matanto kung ilan taon na siya. Julio, kumuha ka na rin ng planggana na may tubig at mga malilinis na basahan para mahugasan ko ang sugat ni Elisa. Tuluyan na akong naiupo ni Julio sa sofa. Ramdam ng isang pa ako ang gaspang ng carpet, kaya nakukumpirma kong nasa living room na kami. Bakit ba kasi napakalampa mo, Elisa? Kaya ka hindi sinasama ng pamilya mo sa labas eh. Ayan, mag-isa ka na naman dito. Sumasakit na kagad ang ulo ko, nakikita pa lang kita. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. At saka hindi naman po ako mag-isa. Nandito naman po kayo. Anong mapapala mo sa amin? Hindi mo naman kami pamilya. Ang pamilya mo, ayun, naglalakwat siya. At ikaw, nandito lang sa bahay at kung ano-ano pang konsumisyon ang idinudulot sa akin. Kaya huwag ka na magsalita na parang may pakialam ako sa'yo. Mga kasambahay lang kami na nagtatrabaho para sa pera. Dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Yun ang dapat mong gawin para makalabas ka rito, Elisa. Hindi ako pinapayagang lumabas, Manang Tisay. Alam mo naman yun. Bakit? Kailangan ba magpaalam ka? Anong gusto mo? Ikulong mo na lang ang sarili mo rito sa mansyon? Siguradong pagkatapos ni Cassandra sa pag-aaral, katulad ng mga kapatid mo, magsisialisa na rin sila sa bahay na ito para mag-asawa. Kung ganun, may iwan si Mama kasama ko? Humalakhak naman siya. Sa tingin mo ba papayag yun na magpaiwan dito? Siguradong titira yun sa mga kapatid mo. Narinig ko ang sinabi niya kanina nung pagbantaan kang aalis na sila. At ikaw na lang ang matitira dito. Panigurado. Kasi kami ng anak kong si Julio, kapag dumating ang araw na yon, siguradong tatanggalin na rin kami sa trabaho. Ano pa magiging silbi namin dito? O baka nga, patay na ako noon. Huwag kayo magsalita ng ganyan, Manang Tisay. Baka nga, mauna pa ako sa inyo eh. Mahina akong tumawa, pero hindi umimik si Manang Tisay. Ramdam ko ang matalim niyang pagtitig sa akin habang hinuhugasan niya ang paa ko. Pati ang kuko niyang bumabaon na lalong nagdudulot sa akin ng kirot. Si Julio rin ay nararamdaman kong nasa tabi ko dahil naririnig ko ang paghinga niya. Ipinagpatuloy ni Manang Tisay ang panggagamot sa paa ko, tsaka niya muling inutusan ang kanyang anak. Julio, ikuha mo ng pagkain si Elisa at subuan mo siya. Po, hindi na po kailangan, Manang Tisay. Kaya ko na ang sarili ko. Ah, talaga? Kaya mo kumuha ng sarili mong pagkain? Bulag ka na nga, pilay ka pa. Baka lalo ka lang maging konsumisyon sa akin kapag inayaan kita mag-isa. Wala na akong lagawa nang lumapit na sa akin si Julio. Umupo siya sa tabi ko at nagsandok ng pagkain na itinapat niya sa bibig ko. Huwag ka nang mahiya, Elisa. Hindi naman lason yan eh. Ngumanga ka na. Ibinuka ko ang bibig ko dahil nakaabang na roon ang kutsara ng pagkain. Isinubo sa akin ni Julio ang kanin na may sabaw ng bulalo. O, di ba? Tapos na rin ako sa pagbebenta ng paa mo. Iwan ko na muna kaya rito sa sala at pupuntahan ko ang iba mga kasambahay. May aasikasuhin din kasi akong labahin eh. Julio, ikaw na ang bahala sa kanya ha. Pagkatapos ay hugasan mo na rin ang pinagkainan niya at ihatid mo siya sa kwarto. Bumalik ka naman sa akin mamaya dahil may uutos ako sa'yo. Umalis na si Manang Tisay kaya naman naiwan kaming dalawa ni Julio na patuloy pa rin sa pagsubo sa akin ng pagkain. Nahiya naman ako kaya nagpresenta na akong kunin ang kutsara. Ako na, Julio. Kaya ko nang kumain. Wala na naman si Manang Tisay para makita tayo. Hindi ka na niya mapapagalitan. Kinapa ko ang kamay niya. Malamig pa rin ito. Meron siyang matutulis na kuko at tila ba mas malaki ang kamay niya kumpara sa akin. Mas matanda siguro siya. Ako na. Nagulat ako nang marinig ko ang boses niya. Malagom ito at puno ng bigat. Teka,
Nakakapagsalita ka, Julio. Ngayon ko lang narinig ang boses mo Pero hindi na siya muling nagsalita pa. Kaya naman hindi ko sigurado kung guni-guni ko lang ba ang narinig ko kanina o talagang siya nga. Nang matapos akong kumain, inalalayan niya akong bumalik sa kwarto. Ngunit hindi ko inaasahang magsasalita siyang muli sa akin. Huwag kang lalabas sa kwarto mo ngayong gabi. Ha? Bakit naman? Maraming paparating. Mas makabubuti kung magtatago ka. Napakunot ang noo ko. Hindi na ako nakasagot pa nang marinig ko ang pagsara niya ng pinto ng kwarto ko. Hahabol pa sana ako nang hindi ko makapa kung nasaan ang baston ko. Sandali, Julio. Naiwan ko yata sa kusina yung baston ko. Julio, buksan mo ang pinto. Sinubukan kong gumapang. Ngunit hindi ko alam kung saang parte ako ng kwarto iniwan ni Julio. Pakiramdam ko nga ay nasa iba akong lugar dahil ibang-iba ang mga kagamitang nakakapako. Saan ba ako dinala ni Julio? At anong ibig sabihin niyang maraming paparating? Sila mama ba ang tinutukoy niya? Pero mamaya pang gabi dahil nasa galaan pa sila. At anong sinasabi niyang magtago ako? Bakit? Para saan? Naputol ang pagkausap ko sa sarili ko nang makarinig ako ng malakas na lagabag mula sa labas. Agad akong nakaramdam ng takot. Manang Tisay, Julio, anong nangyayari? May pumasok ba sa mansyon? Mga yabag ng paa ang sunod-sunod na lalong nagpakaba sa akin. Papalapit sila. Humanap ako ng paraan para makapako ang pinto. Gamit ang tenga ko, nakinig ako mula sa loob. Sigurado ba kayong walang tao rito? Oo, umalis sila madam at ang mga anak niya. Gabi pa sila uuwi. Kami lang dalawa ng anak ko narito at ng ilang mga kasambahay. Pero nasabihan ko na sila na may party sila rito. Kaya gawin nyo na ng mabilis ang plano nyo. Kunin nyo na mga nakatagong kayamanan ng pamilya Alcaraz. Kukunin talaga namin kaya tumahimik ka. Isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa buong mansyon. Maging ako ay napatakip ng bibig. Sana naman ay hindi nila pinatay si Manang Tisay. Ano ginawa mo sa kanya, boss? Bakit mo pinatay si Manang Tisay? Mahirap linisin yan. Ginawan ko na nga siya ng pabor eh. Siguradong papatayin din siya ng pamilyang Alcaraz kapag nalaman nilang nakipagkunsyabahan ng matandang ito sa atin. Mabuti pa, hanapin natin ang anak niya. At patayin din bago tayo umalis. Pati na rin ang iba pa mga kasambahay na hati pa sa kayamanang dapat ay sa atin lang. Sunod-sunod na putok ng baril ang kumawala sa labas. Ngunit ni isang boses mula sa iba naming mga kasambahay ay hindi ko narinig. Pinatay na rin kaya sila? Nanginginig ako sa takot na nagsikap na magtago sa likod ng pinto. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Dahil sa sandaling madiskubre nila ako, siguradong babarilin din ako. At bukod pa ron, matutuklasan nila ang isang kapintasan sa pamilyang ito. Masisira ang pangalan ni na Lolo at baka hindi siya manalo sa susunod na eleksyon. Halugugin ang lahat ng kwarto! Patayin ang iba pa mga tao na nagtatago! Simutin din ang lahat ng kayamanan ng pamilya Alcaraz! Dapat ay pagbayaran nila ang mga pang-aalipin nila sa atin. Ang mga yaman nila, dapat ay tayo nakikinabang dahil lahat ng yun ay pinaghirapan natin. Wala silang karapatan. At pagbalik nila rito, makikita nila ang isang problemang hindi nila matatakasan. Nagpaputok pa ng ilang beses sa kisame, dahilan para marinig ko ang pagbagsak ng babasagin naming chandelier. Julio, lumabas ka na dyan. Puntahan mo ang nanay mo rito. Naliligo na sa kanyang sariling dugo. Julio, halika na. Huwag ka nang magtago. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Napaluha ako. Kahit na sinusungitan at sinasaktan ako palagi ni Manang Tisay, kahit papano naman ay kinakausap niya ako. Katulad na lang kanina, siya pa ang gumamot sa aking paa. Naputol ang pagkausap ko sa aking sarili nang mapansin ko ang agresibong paggalaw ng doorknob. Napaatras ako.
Dahil hindi ko makita ang inaatrasan ko, naglikha yun ng malaking ingay lalo na nang mabasag ang isang vase. May tao! Naroon sa taas! May tao doon sa kwarto! Puntahan natin! Baka si Julio na yon! Puntahan nyo! Siguraduhin yung walang matitirang buhay dito maliban sa atin! Pinipigilan kong humikbi habang gumagapang palayo sa pinto. Kung ano-ano na ang nababangga ko, ngunit hindi ko pa rin sigurado kung nasa na ako. Tuluyan ang tumigil ang paggalaw sa doorknob dahil nagbukas na ito. Napasingap na lamang ako habang nakatakip ang bibig. Unti-unti siyang lumalapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Elisa, tumakas na tayo rito. Julio, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Halika na. Sumama ka na sa akin. Pero si Manang Tisay, pinatay nila si Manang Tisay. Alam ko, pinatay ng mga magnanakaw yung si Inay. Kaya umalis na tayo rito bago pa tayo maabutan. Kinalas ko ang mga kamay niya mula sa akin. Kahit natatakot ako, pinili kong lumaban. Sandali, hindi ako sasama sa'yo. Narinig ko ang pag-uusap ng mga lalaki at ng nanay mo. Pinagplanuhan nila ang pagnanakaw dito sa mansyon. Siguradong hindi ito lingid sa kaalaman mo. May bala kayong masama sa pamilya ko. Oo, alam ko ang tungkol doon. Pero hindi ako pabor. Kaya nga hindi ako nagsasalita. Kung hindi sa'yo lang. Kaya halika na, umalis na tayo rito. Hinawakan niya ang kamay ko at akmang hihilahin nang makarinig kami ng pagkasa ng baril. Hindi ko alam kung kanino nakatutok, ngunit may pumalatak ng tawa. At saan kayo pupunta, ha? Akala niyo ba makakatakas kayo sa amin? Boss, yan si Julio, ang anak ni Manang Tisay. Nakita niya na ang mukha natin kaya kailangan ng patahimikin yan. Alam ko, di mo kailangan utusan. Pero yung babaeng nakapikit, sino yan? Anak din ba yan ni Manang Tisay? Mukhang hindi. Base sa damit na suot niya mukhang mayaman. Hindi kaya anak yan ni Karina Alcaraz? Imposible. 3 lang ang anak ni Karina Alcaraz. 2 lalaki at 1 babae. Baka totoo ang chismis na narinig ko. May babae silang tinatago rito. Tignan mo, kanina pa nakapikit at parang nangangapa-ngapa. Hindi kaya bulaga isang yan? Kung ganon, hindi natin siya kailangan patayin. Hindi niya naman tayo nakikita Baliw ka ba? O hindi ka lang nag-iisip? Wala dapat maiwang saksi sa pagnanakaw natin sa bahay na to. Kaya patayin mo na ang 2 yan ngayon din. Napakapit ako kay Julio. Ramdam kong pinoprotektahan niya ako dahil nakapalibot sa akin ang braso at kamay niya. Rinig na rinig ko rin ang malalim niyang paghinga at ang maliliit na paghikbi. Kahit papano pala ay maswerte ako dahil bulag ako. Hindi ko nasasaksihan ng kamatayan sa harapan ko. Ilang segundo kong hinintay ang balang tumama sa amin ni Julio, ngunit ang tanging narinig ko lang ay ang malalakas na sigaw mula sa ibaba. Ano nangyayari sa baba? May tumakbo papasok sa kwarto at hapong-hapong nagsalita. Boss, umalis na tayo rito. May mga umatake sa mga kasama natin. Nabulilyaso ang plano natin. Anong sabi mo? Pinaglululoko niyo ba ako? Kayo itong may mga baril pero mga duwag. Mga wala kayong kwenta. Dahil hindi sila tao, boss. Kung hindi mga aswang. Kalukuhan. Nagpapapaniwala kayo sa ganyan. Mga inutil. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinaulan sa kwarto dahilan para mapatili ako. May mga bumagsak din sa sahig. Ngunit ang nakakagimbal ay ang mga naririnig kong kakaiba sa labas ng kwarto. Pati na rin ang malakas na sigaw ng boss na para bang may umaatake sa kanya. Julio, anong nangyayari? Bakit may mga ungol at pagatungal? Anong kaguluhan na nangyayari sa labas? Walang sumagot sa mga tanong ko. Pati ang akala kong nakakapit sa akin ay nawala na rin. Julio, nasan ka? Natatakot ako. Pakiusap, magsalita ka. May nangyari na ba sa'yong masama? Narinig ko na lamang ang paglagabag ng pinto ng kwarto pasara. Marami pang mga sigawan ang yumanig sa pandinig ko. Sinubukan kong umupo para kapain muli ang sahig patungo sa pinto. Ngunit iba ang mga nakakapako. Malalamig na kamay,
May mga likido rin akong nahahawakan at natatalsikan ako ng mga yun. Kamay ba ito? Kaninong kamay ito? Wala ng pulso. Julio, ikaw ba yan? Magsalita ka, pakiusap. Ano ba talagang nangyayari dito? Kasunod kong nakapa ay ang parte ng mukha na malamig na rin. Ang laman at tila ba parang napilas. Humihikbi ako habang patungo sa pinto. Isa siyang aswang! Pati ang mga yon, mga aswang sila! Tumakas na tayo! Isang pagkakamali na nagpunta tayo rito! Ang pamilya Alcaraz, hindi lang isang bulag ang tinatago mula sa mga tao, kung hindi mga aswang! Lumalim ang paghinga ko. Anong ibig sabihin nila na may tinatago kaming aswang sa pamamahay na ito? Hindi ko maintindihan. Sila ba ang madilim na puwersang nararamdaman ko simula nang umalis sila mama? At saan kayo pupunta? Hindi kayo makakatakas sa amin pagkatapos yung patayin ng ilan sa amin! Nagpatuloy ang mga kaguluhan sa labas hanggang sa tumahimik na mga ito. Ngunit doon ako mas lalong kinabahan. Iniisip ko kung papunta na ba sila sa akin o ako na ba ang isusunod nila. At si Julio, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Biglang nagbukas ang pinto, kasunod ay may humawak sa aking magaspang na kamay. Julio, ikaw ba yan? Pero bakit nag-iba ang kamay mo? Hindi siya sumagot. Sa halip ay may itinakip sa aking panyo at dahil doon, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang akong nakahiga sa kama. Inamoy-amoy ko ito at nasiguro kong nasa kwarto ko na ako. Anong nangyari? Bakit ako napunta rito sa kama ko? Sa pagkakaalala ko kanina, may nagtakip ng bibig ko kaya nawalan ako ng malay. Sino yun? Sandali, nasan si Julio? Julio? Julio, nasan ka? Bumangon ako at kinapaka pa ang paligid. Hindi ko inaasahang makakapa ko rin ng tungkod sa tabi ko. Si Julio ba naglagay nito rito? Pero nasan siya? Siya ba ang dahilan kung bakit ako nawalan ng malay kanina? Pero bakit niya naman yun gagawin sa akin? Nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas. Teka, wala na bang masasamang taong pumasok sa bahay namin kanina? Ang mga magnanakaw, nasa na? Pero paano? Ang narinig ko kanina may mga umatake rin sa kanila. Sino? Dala ng kuryosidad, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ko. Batay sa lamig ng paligid, mukhang gabi na. Hindi pa rin ba umuwi sila, Mama? Anong oras ba sila uuwi nila, Cassandra? Oo, alam kong gagabihin sila pero anong magiging reaksyon nila kapag nakita nila ang nangyari dito sa bahay? Malamig na simoy ng hangin ang humaplo sa akin. Nakaramdam ako ng matinding takot. Mas nakakatakot dahil wala akong makita. Naririnig ko ang mga mahihinang bulungan sa paligid. Elisa! Sino yan? Julio, ikaw ba yan? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Elisa! Buksan mo mga mata mo para makita mo kami. Sino kayo? Hindi niyo ba alam na bulag ako? Hindi ko kayo makikita kaya magpakilala kayo sa akin. Kami ang nagligtas sa'yo. Matagal ka na naming binabantayan. Ano? Tigilan niyo ako! Hindi ko kayo kilala! Lubayan niyo ako! Elisa, hinihintay ka na namin. Imulat mo na ang mga mata mo. Tama na! Ano ba pinagsasasabi niyo? Tigilan niyo na ako! Dala ng labis na takot ay hindi ko na alam kung saan ko na itatapak ang mga paa ko hanggang sa nadulas na lamang ako at nagpagulong-gulong sa hagdan. Sa sandaling yun, naimulat ko ang mga mata ko, ngunit tuluyan na rin akong napapikit mula nang magdilim ang paningin ko. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mga sigaw at mga yabag ng paang paparating. Elisa! Ano nangyari dito? Ano? Cassandra! Carlo! Casper! Kunin niyo ang kapatid niyo!
Hinang-hinaman ay naririnig ko ang boses nila mama at ng mga kapatid kong nag-aalala para sa akin. Ito ang unang beses. Ang daming dugo. Dali natin si Elisa sa kwarto niya. Manang Tisay, ano nangyari dito? Carlo, tumawag kayo ng doktor ngayon din. Ma, bukas ang lahat ng vault sa kwarto ko. Pati rin sa akin, ma. Pinasok tayo ng mga magnanakaw. Kung ganun, nasan sila Manang Tisay? Si Julio at ang iba pa mga kasambahay. Wala sila, ma. Si Elisa lang ang nandito sa mansyon. At ang mga kamera sira rin, kaya hindi natin malalaman kung anong totoong nangyari dito sa bahay. Ibig sabihin ang pinagkakatiwalaan natin mga kasambahay ang may gawa nito. Kailangang malaman ito ng lolo nyo. Lumipas ang ilang minuto na nandito ako sa kama na nakahiga. Dumating na rin ang doktor para tingnan ako. Maging si lolo ay pumunta kasama ang mga alipores niya. Rinig na rinig ko ang diskusyon nila na para bang hindi nila alam na gising na ako dahil nga nakapikit ako. Anong nangyari dito, Karina? Talaga bang binabalak ninyong gumawa ng ingay para sirain ang pangalan ko? Hindi ganun, Papa. Hindi rin namin alam ang totoong nangyari. Nakita na lang namin si Elisa na nasa ibaba ng hagdan na walang malay. Nahulog siya o may tumulak sa kanya? Ganun na lang ba ang pagkamuhi niyo kay Elisa kaya pinababayaan ninyo ang batang yan? Nasaan ba kayo at bakit hindi ninyo alam ang nangyari dito sa mansyon? Papa, ipinagdiwang lang namin ang achievement na nakuha ni Cassandra. At hindi ninyo isinama si Elisa? Papa, hindi ba't kayo na rin ang nagsabi sa akin noon na walang dapat makaalam ng tungkol sa pagkatao ni Elisa? Dahil isa siyang kapintasan sa pamilya natin. Bakit parang ako pa ang sinisisi ninyo? Para saan pa ang ungkatin yan kung hindi mo rin naman inayos sa seguridad sa lugar na ito? Ang mga kinuha mong kasambahay ay hindi mapagkakatiwalaan. Siguradong sila rin ang may bakana ng lahat ng ito. Kung ganun, anong nararapat naming gawin, Papa? Sandaling katahimikan ang namayani sa apat na sulok ng kwarto. Lalong bumibigat ang aking pakiramdam dahil pakiramdam ko ang dami-dami nilang nakatingin sa akin. May naririnig pa akong bulungan at mga mahihinang hagikgik. Dapat noon pa lang ay pinatay nyo na siya kung magdudulot lang ng ganitong kapahamakan sa pamilya natin. Pero Papa, alam mong hindi pumayag ang anak niyong si Elias. Nahirapan kaming bumuo ng anak kaya kahit may kapansanan siya, hindi namin siya kayang patayin. Kung ganon, patayin nyo na siya ngayon din para wala nang makaalam pa ng pagkatao niya. Sapat na siguro ang 17 taon na binuhay natin siya sa mundong ito. Narinig ko ang mga yabag ng paa ng marami papalabas sa kwarto ko. Maging ang hatol sa akin ng doktor. May namuong dugo sa utak ni Elisa at ilang buwan na lang ay mamamatay na rin siya. Anong ibig mong sabihin? Karina, mas makabubuting sundin mo ang payo ng iyong ama upang hindi na mahirapan pa ang anak mo. Ha? Anong klase kang doktor para pagpasyang patayin ang anak ko? Hindi ba't kayo nagliligtas sa mga buhay? Nasa sayo ang desisyon, Karina. Alis na ako. Nagsara ang pinto at tanging si Mama na lang ang nararamdaman kong naiwan sa akin. Maliban sa mga bulong ng kaguluhang pinili kong wag pansinin. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto sa pag-aakala kong aalis si Mama. Pero hindi. Pumasok ang kapatid ko. Ma, narinig ko ang sinabi ni Lolo. Patayin na natin si Elisa. Hindi niya naman malalaman eh. Cassandra, umalis ka rito. Kapatid mo pa rin siya at anak ko siya. Bakit? Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Bulag siya, Ma. Wala siyang naidulot na maganda rito sa bahay. Ako ang maraming dinadalang pagkilala sa atin. Bakit ba palaging siyang iniisip mo? Hindi siya normal. At kung gusto mo mapaganda pa ang buhay natin na walang inaalalang takot, patayin na natin si Elisa. Sinabi kong lumabas ka na. Ayokong maririnig pa yan mula sa bibig mo, Cassandra. Malakas na pagbalagbag sa pinto ang narinig ko. Pinipigilan kong mapaluha, ngunit masakit sa puso na marinig mula sa kapatid ko ang kagustuhan niyang mawala na ako sa mundo. Kahit subukan kitang patayin, Elisa,
Alam kong hindi ka mamamatay. May nakatakdang kamatayan para sa'yo at hindi ako ang gagawa nun. Sapat nang siniguro kung hindi ka na makakakita pa. Hindi ko nadadagdagan pa ang mga pasakit na nagawa ko sa'yo. Huli na ito. Huli na. Dahil pipiliin ko na lang na iwan ka rito at hintayin kang mamatay mag-isa. Matutuwa ang iyong ama kapag nagkasama na kayong dalawa. Maiintindihan mo rin ang desisyon ko. Narinig ko ang pagkasanya ng baril. Hindi ko alam kung saan galing. Marahil ay ibinigay ni Lolo. 5 sunod-sunod na putok ng baril ang yumanig sa buong mansyon. Naghihingaliw akong tinatawag ang pangalan niya. Ma, bakit kailangan mo itong gawin sa akin? Hindi mo man lang hinintay ang kaarawan ko. Paalam, Elisa. Isa pang putok ng baril ang narinig ko. Ngunit hindi yun tumama sa akin. Nakumpirma ko na lang nang may bumagsak sa sahig. Binaril ni Mama ang sarili niya. Hindi ko nagawang umiyak ng malakas at ang tanging narinig ko na lamang ay ang mga yabag ng paa na pumasok sa kwarto. Mama! Anong ginawa mo sa sarili mo? Cassandra, umalis na tayo rito. Sumama na tayo kay Lolo. Oo nga, halika na. Si Lolo na ang bahala rito. Kahit tumahagulgol ay pinili nilang lumisan. Narinig ko na lamang ang pagharurot ng sasakyan paalis. Pinatay ni Ma'am ang sarili niya. Ligpitin natin ang bangkay niya. Paano si Elisa? Iiwan na lang ba natin siya rito? Oo, hindi naman siya binaril ni Ma'am sa malalang party Umalis na kayo rito. Napapitlag ako nang marinig ko ang pamilyar na boses. Julio, ikaw ba yan? Julio, buhay ka! Pinilit kong bumangon sa higaan, ngunit kumirot ang mga tama ng baril sa balikat ko. Nararamdaman ko na lamang na ginagamot niya ako. Julio, nagbalik ka. Akala ko napatay ka na rin ng mga masasamang loob kanina. Ano bang nangyari? Tayo na lang bang naiwan dito? Sino ang mga boses na naririnig ko? Mga kasambahay ba namin sila? Huwag ka nang magtanong. Pero Julio, bakit hindi sila napapansin nila Lolo? Narinig kong ako lang ang nakita nila rito. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Magpahinga ka na lamang. Pero hindi ko nagawang magpahinga nang may marinig kaming malalakas na pagkatok mula sa baba. Sino yun? Ha? Ako ba ang tinatanong mo, Julio? Paano ko malalaman? Pero hindi ako pinansin ni Julio. Sa halip ay may nagsalitang babae. Isang matandang babae, nagpapakilalang Lola Clara. Lola Clara? Narito si Lola Clara? Sige, papasukin siya. At kayo, magtago ang ilan sa inyo. Naiwagaan ako sa sinambit ni Julio. Nang kakausapin ko na siya, biglang nawala ang presensya niya. Elisa, anong nangyari sa'yo? Tinulungan niya akong bumangon at umupo pasandal sa headboard. Hinaplos niya ang mukha ko. Elisa, ako ito, si Lola Clara. Ako ang ina ng iyong yumaong ama. Hindi mo ba ako naaalala? Umiling ako. Hindi bale, narito na ako. Nakarating sa akin na umalis ang pamilya mo at iniwan ka rito. Simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo, maliwanag ba? Niyakap niya ako ng mahigpit at hinaplos niya ang buhok ko. Narito na si Lola. May kasama ka na. Hinding-hindi kita iiwan. At simula nang dumating si Lola Clara, tila ba tumigil ang mga bulungang naririnig ko sa paligid. Kahit papano, naginhawa ng loob ko dahil siyang nag-aasikaso sa akin para mabilis akong makarecover. Kumusta ang pakiramdam mo, Elisa? May masakit pa ba sa'yo? Meron po sa bandang likod ng ulo ko. Ha? Bakit? Napaano ba yan? Nahulog po kasi ako sa hagdan.
Mahabaging langit, bakit ka nahulog sa hagdan? Tapos iniwan ka ng mama mo rito? Wala ba talaga siyang pakialam sa'yo? Wala na po si Mama. Ano? Anong ibig mo sabihin? Binaril niya po ang sarili niya rito mismo sa kwarto ko. At nang gabi ring yun, umalis sila Cassandra kasama si Lolo. Sa tingin ko, ang akala nila, patay na rin ako. Hindi ka pa pwedeng mamatay, Elisa. Napakunot ang noo ko. Naalala ko ang narinig ko kay Mama noon bago niya ako iniwan. Anong ibig niyo sabihin, Lola? Narinig ko rin po yan kay Mama. May nakatakda po ba akong kamatayan? Sandali, may narinig ako sa doktor. Ang sabi niya may namuong dugo raw sa utak ko. Yun po bang tinutukoy niyo? May taning na ang buhay ko. Hindi, Elisa. Walang kinalaman ng dugo sa utak mo. Wala kang ganon. Paniguradong imbento lang yon ng doktor. Kung ganun po, bakit sumasakit ang ulo ko? Hinipo niya ang ulo ko na para bang may hinilot at ang sumunod ay tinakluban niya ang mga mata ko. Dahil sa iyong mga mata, Elisa. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola Clara? Dahil nalalapit na ang pagbukas ng iyong mga mata, Elisa. Makakakita ka na. Ano po? Imposible po yan. Nang may panganak ako, bulag na ako. May ganun bang pagkakataon na darating ang araw na makakakita po ako kahit hindi ako operahan? Oo, Elisa. Hindi mo kailangang operahan. Subukan mo ngayon. Buksan mo ang mga mata mo. Pero ni minsan hindi ko sinubukang imulat ang mga mata ko, Lola Clara. Subukan mo ngayon, apo ko. Gusto kong makita ang mga mata mo. Sinubukan kong sundin ang sinasabi ni Lola Clara. Iminulat ko ang mga mata ko at wala akong ibang nakita kung hindi kadiliman. Lalong kumirot ang puso ko. Maganda ang mga mata mo, Elisa. Pero wala po akong makita. Meron. May makikita ka kung susubukan mo. Lalo na ngayong gabi. Makikita mo sila. Ang mga nagtatago sa dilim. Sino pong tinutukoy niyo, Lola? Matagal na silang narito sa pamamahay niyo, Elisa. Nagtago pa sila para sa akin. Akala nila'y hindi ko sila mararamdaman. Pero nariyan lang sila sa paligid. Ang mga tinutukoy kong aswang. Po? Aswang? Oo, Elisa. At wari ko'y may isang lalaking aswang na malapit sa'yo. Kinukuha niya ang loob mo pero hindi mo alam. May binabalak siyang masama sa'yo. Kasama ang iba pa. Napalunok ako. Ang tinutukoy niya ba ay si Julio? Ngunit imposible. Paanong aswang si Julio at ang ilan pang mga kasambahay? Sila ba ang puwersa ng kadilimang nakapaligid sa akin? Pero Lola, kung mga aswang po sila po ang nagligtas sa akin. Kamakailan lang nang pasukin kami ng mga magnanakaw at narinig kong may umatake rin sa mga magnanakaw na yun, kaya nakaligtas ako. Hindi ba't kasabwat ng mga magnanakaw na yon ang mga kasambahay ninyo kaya mabilis silang nakapasok dito? Yon ang narinig ko sa lolo mo. Natigilan ako. May punto si Lola Clara. Kaya nga namatay si Manang Tisay ay dahil trinaydor siya ng mga magnanakaw. Kung ganun, bakit patuloy nila akong inililigtas, Lola Clara? May isa akong sagot dyan, apo. Hinihintay nila ang kaarawan mo kung kailan uusbong ang iyong paningin. Hindi ka nila mapatay pa ngayon dahil kailangan ka pa nila. Kapag tumuntong ka sa edad ng kamulatan, magbubukas ka ng daan para sa lahi ng mga aswang.
Ikaw ay ganap na magiging kasangkapan o magiging reyna ng mga nilalang ng dilim. Kung mamamatay ka sa mismong kaarawan mo, magiging ganap ang pag-aalay at gagamitin nila ang dugo mo para palakasin ang kapangyarihan ng pinuno ng kanilang lahi. Napalunok ako. Sa sandaling yun, hindi ko alam ang sasabihin ko. Tila ba nasagot ang ilan sa mga katanungan ko. At ang madilim kong paningin ay nagkaroon ng unti-unting liwanag. Sa sandaling yun, nakita ko ang ilang mga nagtatago sa dilim. Ang mga aswang na tinutukoy ni Lola Clara. Anong nakikita mo, Elisa? Nakakakita ka na ba? May nakikita ko, Lola Clara. Mga aswang na nakatingin sa akin ng masama. Tila ba gutom at gusto kong patayin. Huwag kang mangamba. Kasama mo ko, Elisa. Hindi kita pababayaan. Walang makakalapit sa iyong aswang. At wala kang dapat ikapangamba dahil may 2 araw pa tayo bago sumapit ang iyong kaarawan. Nang sumunod na araw, natuklasan kong hindi ako nakakakita sa umaga. Pero sa gabi, naaaninagan ko ang lahat. Oh, bakit parang masayang-masaya ka, Apo? Dahil nakakapaglakad ako ng malaya kahit walang tungkod, Lola Clara. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na po malalamang nakakakita pala ako sa dilim. Napakalaking tulong sa akin. Katulad nito, ganun po palang itsura ng kalangitan at mga bituin, pati na rin ang buwan. Masaya ako para sa'yo, Elisa. Matanong ko lang po, Lola, paano nyo nalaman ng tungkol dito na nakakakita pala ako sa dilim? Hindi siya nakasagot kaagad kaya napatingin ako sa kanya. Kakaiba ang kilos ni Lola at napapakamot pa sa ulo na wari hindi alam ang sasabihin. Pati ang tungkol sa mga aswang, Lola. Paano nyo nalaman na aswang ang mga kasambahay namin? Dahil isa rin siyang aswang. Napatingin ako sa nagsalita. Pamilyar ang boses niya ngunit ang mukha niya ngayon ko lang nasilayan sa buong buhay ko. Siya pala ang nagmamay-ari ng boses na yun na bihira lang magsalita sa akin, ngunit nagdudulot sa akin ng kapanatagan. Julio, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa kwarto ko nang hindi ko makatok o binubuksan ng pinto? Dahil isa siyang aswang, Apo. Siya ang tinutukoy kong aswang na gustong pumatay sa'yo. Mag-ingat ka sa kanya at huwag lumapit. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Ikaw ang hindi dapat paniwalaan ni Elisa. Elisa, sumama ka sa akin. Siya ang papatay sa'yo pagdating ng kaarawan mo. Anong ibig mong sabihin? Mahigpit akong hinawakan ni Lola Clara dahilan para lalo akong makaramdam ng takot. Elisa, huwag ka maniniwala sa kanya. Ganyan ka mapanlinlang ang mga aswang. At totoo nga ang hinala ko. Kinukuha niya ang loob mo. Kung ganun, ikaw ang magdesisyon, Elisa. Kung kanino ka sasama. May araw ka pa para pag-isipan ang lahat. Pero sinasabi ko sa iyo na hindi mapagkakatiwalaan ng taong yan. Manahimik ka! Umalis ka rito pati na mga kasama mo! Kayo ang magpapahamak sa apo ko! Gusto niyo siyang patayin! Akala niyo ba hindi ko malalaman ang mga balak ninyo? Sinabi sa akin ang lahat ng kanyang ina, si Karina. Isinumpa ninyo ang pamilya Alcaraz na magkaroon ng isang bunga na may kapintasan. Dahil galit na galit kayo sa amin. Kaya nga kayo gumawa ng unyon para sugurin ang bahay na ito at nakawin ang lahat ng kayamanan nila, hindi ba? Natahimik si Julio. Sa mukha niya ay parang nakukumpirma na totoo ang mga ipinaparatang sa kanya ni Lola Clara. At nasasaktan ako. Ang mga aswang na katulad ninyo ang dahilan kung bakit bulag ang apo ko. At kung bakit hindi siya pina-oopera ng kanyang ina dahil tinatakot niyo si Karina na sa oras na dumating ang kaarawan ni Elisa ay kukunin niyo siya. Gustong pigilan ni Karina ang nakatagnang mangyari sa kanyang anak kaya siniguro niyang bulag ito.
At nakumpirma ko yon nang makita ko ang mga mata ni Elisa. Natigilan ako. Sa pagkakaalala ko, sinabihan ako ni Lola Clara na maganda mga mata ko. Ibig sabihin, isa yung kasinungalingan. At si Mama pala ang mas lalong bumulag sa akin? Kaya ba hindi niya gustong ipalit sa akin ang mga mata ni Papa dahil gusto niya akong iligtas? Tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Hindi ako makapaniwalang may ganitong klase ng pagmamahal para sa akin si Mama. Akala ko noon ay sila Cassandra lang ang mahal niya. Kaya hindi hinahayaang lumabas si Elisa ay dahil ayaw niyang may makakita sa anak niya na kung sinong aswang na maaari siyang kunin. Pero lingid sa kaalaman ni Karina na narito lang kayong lahat sa bahay niya. Naghihintay ng pagkakataon. Totoo bang sinasabi ni Lola Clara, Julio? Magsabi ka sa akin ng totoo. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw ang palagi kong hinahanap dahil gusto kong siguraduhin ligtas ka rin. Pero ano ito? Niloloko mo lamang ba ako? Elisa, pagtawag niya pa lang sa pangalan ko ay nasasaktan na ako. Hindi ko gustong marinig ang katotohanan. Mabuti na lang at hinatak na ako ni Lola Clara palabas ng kwarto. Mabuti pa, Apo. Umalis na tayo rito. Lumabas tayo. Puntahan natin ang mga lugar na gusto mo, ang mga bagay na hindi mo nakita noon, at ang buhay na ipinagkait sa'yo dahil bulag ka. Ngayon, pwede mo itong makita ngayong gabi at sa pagdating ng iyong kaarawan. Kahit sikat ng umaga ay makikita mo na rin lahat ng gusto mo. Walang pagdadalawang isip akong sumama kay Lola Clara. Puno ng puot ang puso ko habang naglalakad kaming dalawa papalabas ng mansyon. Wala ka nang dapat ikatakot ngayon, Elisa, dahil wala ka ng kapansanan. Nakakakita ka na, at ang mga taong gusto kang patayin, ipakita mo sa kanila kung gaano ka nakasaya. Pumara ng taxi si Lola Clara at doon kami sumakay. Hindi ko alam kung saan papunta, ngunit natutuwa ako sa nakikita ko sa labas. Umiiyak ako habang pinagmamasdan ng kalsada mula sa bintana. Nakikita mo ba yung mga poster dyan sa kalsada, Elisa? Tingnan mo ang pagkakangiti ng lolo mo dyan. Akala mo talaga ay walang tinatagong baho. Sinilip ko ang tinutukoy ni Lola Clara at nakita ko nga ang poster ng pangangampanya ng isang matandang lalaki na ngayon ko lang din nasilayan. At nakumpirma ng pangalan niya na naroon sa poster na siya nga ang lolo ko. Nakangiti si lolo roon na para bang hindi niya sinabi noon na patayin ako. Dapat ay matagal mo na itong ginawa, Elisa. Napakaraming bagay sa mundong hindi mo nakikita dahil nakakulong ka lang sa kwarto mo. Nagpapapigil ka sa gusto mo mangyari sa buhay mo dahil natatakot ka. Ikaw na dapat na maging masaya at kumukontrol sa buhay mo ay nawawala ng salita para sa sarili mo. Ngayon ang araw na baguhin yon, Elisa. Paano po kung makita ko ni Lolo na lumabas o kaya ng mga kapatid ko, sila Cassandra? Yan nga ang sinasabi ko, Elisa. Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng sila lang ang maging masaya. Dapat ikaw rin. At siguraduhin mong mas magiging masaya ka kumpara sa kanila. Malamang ay mawiwindang sila kapag nakita ka. Yun ang magandang paghihiganti. Napakagat ako sa labi. Ngunit sa isang banda, nagkaroon ng apoy sa loob ko. Tama nga, nang iwan nila ako, patay na si Elisa. Ang Elisang nagpapaapi, ang Elisang sunod-sunuran. Ngayong nakakakita na ako, hindi na nila ako mapipigilan. Wala nang bulag na magiging bulag sa lahat ng masasama nilang ipinarana sa akin. Hindi na ako magiging bulag. Huminto ang sasakyan at napatingin ako sa malaking mansyon na tinigilan namin. Nasaan tayo, Lola Clara? Nasa mansyon ng lolo mo. Halika, sumama ka sa akin.
Nagbayad na si Lola sa taxi driver kaya bumaba na ako. Narinig ko pa siyang may sinabi roon sa driver bago ito umalis. Ano pong sinabi niyo sa driver, Lola Clara? Sinabi ko na ipagkalat na ikaw ang lihim na apo ng iyong lolo na tumatakbong gobernador. Siguradong pagpipiestahan ng madla ang balitang yon. Halika na, puntahan natin ang kapatid mo. Sino, Lola Clara? Si Cassandra. Siguradong magugulat siya kapag nakita ka. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lola Clara at ganon din ako. Tandang-tanda ko pa kung paano niya sinabi kay Mama na patay na lamang ako. Ngayon, tignan natin kung sino ang mamamatay sa takot. Dumaan kami sa lihim na parte ng mansyon ni Lolo. Nakakagulat nga na alam ni Lola Clara ang daan. Marahil ay nakabisita na rin siya dito noon. Ayos si Cassandra. Nasa bathtub naliligo. Silipin mo. Anong gagawin ko, Lola? Magpakita ka lamang sa kanya at ngumiti. Siguradong masisiraan na siya ng bait. Tumango ako saka naglakad. Katulad ng sinabi ni Lola Clara, pinuntahan ko si Cassandra. Kitang-kita ko kung paano siya nakalubog sa bathtub habang nakataas sa mga paa. Umiinom pa siya ng wine habang may binabasa at naka-headset pa siya habang umuugoy-ugoy sa tugtog. Napangiti ako. Cassandra, agad siyang natigilan at wari narinig niya ako. Cassandra, dito. Ako ito, si Elisa, ang kapatid mo. Unti-unti siyang lumingon sa dako ko. Nanlaki ang mga mata niyang sumigaw at natatarantang tumakbo palabas ng banyo habang nakahubad. Sinitsitan naman ako kaagad ni Lola Clara kaya napalingon ako sa kanya. Elisa, dito. Papunta rito ang kapatid mo. Tingnan mo, magsusumbong siya sa lolo mo. Agad akong sumunod kay Lola Clara at tama nga ang sinabi niya. Parang kabisado niya na ang kilos ng mga kapatid ko at nakahubad nga si Cassandra nang humarap siya kay Lolo. Kung hindi pa siya tinapisan ng ibang mga kasambahay, pag-iisipan ng masama si Lolo. Ano bang problema? Bakit basang-basa kang pumunta rito, Cassandra? Lolo, nakita ko si Elisa. Naroon siya sa labas ng banyo. Anong gagawin ko? Baka minumulto ka na ng kapatid mo. Ano bang ginawa mo sa kanya para dalawin ka niya? Hindi, Lolo. Totoo siya. Ngumiti pa siya sa akin at tinawag ako ng ilang beses. Maniwala ka sa akin, Lolo. Nakita ko talaga siya. Natatakot ako lalo na't may mga mata siya. Nakamulat na siya at nakikita ako. Imposible! Nasisiraan ka na yata ng bait, Cassandra. Bulag ang kapatid mo at matagal na siyang patay. Pinatay siya ng mama mo. Kaya pwede ba umalis ka na rito? Inaabala mo ko. Marami pa akong dapat ayusin sa pangangampanya. Pero Lolo, maniwala ka sa akin, I swear. Nakita ko talaga si Elisa. Paano kung patayin niya ako? Magiganti siya sa atin. Kalukuhan! Sige na, alisin niyo na nga siya rito. Hinatak na siya ng mga maid at naiwan naman si Lolo sa kanyang opisina na malalim ang iniisip. Imbestigahan niyo nga ang mansyon kung may nakapasok dito. Magpadala din kayo ng tao para alamin kung ano nangyari sa katawan ni Elisa at ni Karina. Iniwan namin ang mga bangkay nila sa mansyon. Masusunod po. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Umalis na tayo. Oras na para umuwi sa atin. Saan po tayo uuwi? Babalik po ba tayo sa mansyon? Hindi, Elisa. Uuwi tayo sa bahay ko. Sumunod na ako kay Lola Clara. Muli kaming sumakay sa taxi at nakita ko na lang ang sarili kong nasa tapat ng isang simpleng bahay. Halika na. Alam kong pagod ka kaya magpahinga na tayo. Ipaghahanda rin kita ng hapunan. Maraming salamat po, Lola Clara. Pumasok na kami sa bahay niya. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip ay kandila lamang. Tama, yun kasi ang napansin ko rin sa akin na kapag may liwanag, nahihirapan akong makakita. Maupo ka at hintayin mo ko rito. Pwede kang manood ng TV kung gusto mo.
Magluluto lang ako. Salamat po, Lola. Niyakap ko siya na siyang ikinagulat niya. Oh, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Kumusta ba ang pakiramdam mo? Natuwa ka ba sa ginawa natin? Sa totoo lang po, naging masaya ako. Kanina ko lang nakita ang mukha ni Cassandra pero nasiguro kong siya yun at hindi ko mapigilang matuwa sa naging reaksyon niya. Pero sa isang banda, nakukonsensya ako. Kapatid ko pa rin po siya. Nakababatang kapatid. Iniisip ko na dapat hindi ko po siya tinakot. Hindi mo naman siya tinakot, Elisa. Nagpakita ka lang sa kanya. Sarili niya ang tinakot niya kasi alam niyang may ginawa siya sa iyong masama. Kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan. Normal naman niyang nararamdaman mo dahil naninibago ka. Pero tandaan mo, pagdating ng kaarawan mo, tuluyan ka nang makakakita. Hindi na po ba ako mamamatay? Yun po ang narinig ko sa pagtatalo niyo ni Julio na kapag tuluyan na akong nakakita, papatayin na rin nila ako. Huwag ka mag-alala dahil hindi ka nila mapapatay, Elisa. Kaya sige na, umupo ka na roon at maghahanda na ako ng hapunan. Tumango ako at pinili na lamang na umupo sa isang sulok. Pinagmasdan ko ang paligid. Halata na ang pagkaluma sa bahay ni Lola Clara. Hindi ko mapigilang isipin na bakit nagtsatsaga siya ritong manirahan. Hindi katulad namin na may sariling mansyon. Oh, Elisa, kumain ka na. Maraming salamat po, Lola Clara. Kayo ba, hindi po ba kayo kakain? Mauna ka na. Manonood lamang ako ng balita. Binuksan niya ang telebisyon. Nanlabo ang mga mata ko, ngunit hindi yun mahalaga. Nakakarinig pa naman ako at naaaninagan ko pa ang pagkaing nakahain sa akin, kaya matiwasay akong makakakain. Ngunit yun ang akala ko, dahil natigilan ako nang marinig ko ang balita. Kasalukuyang iniimbestigahan ng tumatakbong gobernador na si Albino Alcaraz dahil sa kumakalat na balitang meron itong ipinapatay na pamilya noon. Dagdag pa rito, pinaghahanap din ang nawawala nitong manugang na babae na si Karina Alcaraz at ang anak nitong kinilala na si Elisa Alcaraz. Si Elisa Alcaraz ang panganay na anak ni Karina at Elias Alcaraz na inilihim sa publiko. Nakatira sila sa isang mansyon na ngayon ay abandonado na. Nagkalat ang mga pulis para imbestigahan ang paligid at sa nasabing report, may mga bangkay ng ilang lalaki na natagpuan sa likuran. Kasalukuyang hinahanapan ng statement si Albino Alcaraz pero tumangging makapanayam. Abangan ang mga susunod na detalye sa balitang ito. Napanganga ako. Hindi ko nagawang kumain dahil sa bigat ng balitang narinig ko. Ngunit naputol yun nang pumalatak ang tawa ni Lola Clara. Paano kanila makikita kung narito ka sa akin? Masisira ang utak nila kakahanap sa'yo, Elisa. Lalo na si Albino. Mabubulok siya sa kulungan at marapat lang yun sa kanya. Hindi na ako nakasagot pa nang uminom ako ng tubig. Bumigat ang talukap ng mga mata ko at nang ilang sandali ay napahiga na ako sa upuan. Nagising na lamang akong nasa tulugan kung saan ngunit katulad ng dati ay wala akong makita. Lola Clara, nasan po kayo? Ngunit walang sumasagot. Tanging mga kagamitan lamang ang naririnig ko. Parang may kinukumpuni. Lola Clara? Hinanap ko ang tungkod ko. Ngunit imbis na yun ang makapako, isang malamig na kamay. Pamilyar ito sa akin lalo na nang hawakan niya ako. Julio, ikaw ba yan? Paano mo ako nahanap? Paano ka nakapunta rito? Huwag ka maingay, Elisa. Nakakubli lamang ako ng langis kaya hindi ako naaamoy ng lola mo. Pero may kailangan ka malaman sa kanya. Hindi siya ang totoo mong lola. Nasa panganib ang buhay mo sa kanya dahil siya ang papatay sa'yo. Siya ang sumumpa sa'yo kaya ka bulag na ipinanganak. At sa paglubog ng araw mamayang gabi, magsisimula ang araw ng iyong kaarawan. Tuluyan ka na makakakita at ang dugo mo
Iaalay niya yun sa mga demonyo para maging makapangyarihan siya. Ginagamit ka lang niya. Bitiwan mo ko, Julio. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo na ako mapapaikot. Nabalaan na ako ni Lola Clara tungkol sa'yo kaya hindi mo ako maluloko. Ikaw ang niloloko niya, Elisa. Sigurado ka man lang ba na siyang totoo mong lola? Oo, Julio. Dahil kilala niya rin ang pamilya ko. Alam niya kung saan nakatira sina Lolo at pati na rin ako. Kung hindi siya si Lola, sino siya? Siya lang ang makakasagot niyan, Elisa. Pero ang dapat mong isipin ngayon, kung paano mo siya mapipigilan na patayin ka at hadlangan ang nakatakda mong pagkamatay. Sandali siyang natahimik at ang tanging narinig ko lang ay ang kalansin ng isang matulis na bagay. Elisa, tanggalin natin ang tuluyan ng mga mata mo o kaya naman ay tahiin natin para hindi ka na makamulat. Nagpapatawa ka ba? Gusto mo ba akong lukuhin? Si Raulo lang ang maniniwala sa'yo. Napabuntong hininga siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige Elisa, ikaw ang magpatunay at malalaman mo na nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Hindi kita lulukuhin. Talaga ba? Ipaliwanag mo nga sa akin kung paanong namatay ang mga magnanakaw na sumugod sa akin. Ikaw at ang mga kasambahay, niloko niyo ang pamilya namin. Ikaw din na nagtakip sa bibig ko at ilong ko ng panyo kaya nawalan ako ng malay. At hindi ko na alam ang nangyari tapos nun. Isa kang aswang pati na mga kasamahan mo. Hinihintay niyo ang kaarawan ko para patayin ako. Lumalim ang kanyang paghinga. Tinanggal ko naman ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa braso ko. Umalis ka na rito kung ayaw mong ako mismo magsabi kay Lola Clarang na sundan mo kami. Hindi ko gustong makita ka pa, Julio. Naalala ko lang na dahil sa plano nyo, namatay ang sarili mong ina at nagkagulo lang ang pamilya namin. Kaya wala kang karapatang sabihin na magtiwala ako sa'yo. Imbis na sagot ay may inilagay siya sa kamay ko. Nahipo ko ang matulis na bagay na tila ba isang kutsilyo. Gamitin mo na lamang yan bilang proteksyon mo. Isang punyal na makakapatay sa aswang. Kahit sa akin mo gamitin ay mabilis ako mamamatay. Kapag inatake ka ng kinikilala mong lola, agad mo yang gamitin para makatakas ka. Kung hindi mo alam, kasalukuyan na siyang naghahanda sa ritual na gagawin niya sa'yo mamayang gabi. Nasa sayo na lang kung maniniwala ka. Aalis na ako. Hindi na ako nakapagsalita nang mawala na ang presensya niya sa hangin. Agad naman akong nakarinig ng yabag ng mga paa na papalapit sa akin, kaya mabilis kong itinago ang punyal na ibinigay niya. Bumukas ang pinto at naramdaman ko ang pagdating ni Lola Clara. O apo, gising ka na pala. Halika, naghanda ako ng pagkain. Kumain ka na ng almusal. Aalis tayo para mamalengke para sa kaarawan mo bukas. Magdiriwang tayo. Napakagat ako sa labi nang may maalala. Kagabi, may ibinigay siya sa akin pagkain at inumin. Nang inumin ko yon ay may naramdaman akong kakaiba dahilan para mawalan ako ng malay. Totoo kaya ang sinasabi ni Julio na isa ring aswang si Lola Clara? At hindi ko siya totoong lola? Busog pa po ako, Lola Clara. At sa tingin ko, kailangan ko magpahinga. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hinipo niya ang noo ko. Wala ka namang lagnat ah. Anong nararamdaman mo? Hindi ko rin po maintindihan. Siguro dahil nalalapit na ang kaarawan ko. Kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Nako, dapat nga ay maging masaya ka dahil sa paglubog ng araw mamaya. Tuluyang ka nang makakakita at bukas ng umaga, mapapatunayan mo na ang isang himala. Nanaigang kaba sa dibdib ko. Mabuti naman na tinayaan na lamang ako ni Lola Clara sa gusto ko. Iniwan niya ako sa kwarto at ako naman ay napaupo na lamang sa kama habang nangihina. Nanginginig ang kamay kong nakahawak sa punyal. Sa balita kagabi, narinig kong may iniimbestigahan kay Lolo. May kinalaman ba ito kay Lola Clara? Ang sabi, may ipinapatay si Lolo noon. Lumalim ang paghinga ko. Pinipigilan kong lumuha ngunit nagkaroon ng pagtatagpi-tagpi sa utak ko. Ang bigla ang pagdating ni Lola Clara,
pati na rin ang pagyaya niya sa aking umalis at ang pagbisita namin kina Lolo para sirain ang buhay nila. Humugot ako ng malalim na hininga saka matapang na tumayo. Kakapa-kapaman ay sinikap kong lumabas para harapin si Lola Clara. Oh, Apo, gutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Lola Clara, may gusto po akong itanong sa inyo. Ano yon, Elisa? Ang sabi mo noon, ikaw ang ina ng yumao kong ama. Ibig sabihin, asawa mo si Lolo Albino? Pero bakit hindi ka rin nakatira sa kanya? Bakit gusto mo siyang sirain sa pamamagitan ko? Bakit narito tayo? Sandali siyang natahimik at tila ba nag-init ang paligid. Naramdaman ko na lamang na may itinatali siya sa kamay ko. Masyado kang maraming tanong. Lola Clara, anong ginagawa niyo sa akin? Nasasaktan ako. Dapat lang dahil masyado ka ng maraming itinatanong sa akin. Tumahimik ka na kung ayaw mong putulin ko ang dila mo. Lola Clara, pakiusap. Saan mo ako dadalhin? Hinila niya ako papasok muli sa kwarto at sa kama ay doon niya ako itinali. Lola Clara, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Nagtatanong lang naman ako. Lola Clara! Huwag mo ko tawagin Lola dahil hindi kita apo. Wala akong apong bulag. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi mo ko Lola Elisa. Nagkunwari lamang ako para madala kita rito. Dahil ako ay biktima ng kapangahasan ng lolo mong si Albino. Pinatay niya pamilya ko ng walang dahilan. Ang anak kong buntis ay walang awa niyang pinagbabaril kaya hindi ako nagkaroon ng apo. Kinuha niya sa akin ang lahat ng kasiyahan ko. Kaya marapat lang din na kunin kita sa kanya. Ngayon, magdurusa siya sa kulungan. At ikaw naman, magdurusa ka sa kamay ko dahil mamayang gabi, papatayin na kita. Napasinghap ako. Hindi ko akalaing totoo pala ang sinasabi sa akin ni Julio. Hindi ako makapaniwalang nagpabulag ako sa isang taong wala palang pagmamahal sa akin. Bumagsak ang mga luha ko. Akala ko ay nagkaroon na ako ng kakampi sa madilim na mundong ito. Ngunit kasinungalingan lang pala ang lahat. Paano mo ito nagawa sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Sabi mo isinumpa akong maging bulag. Sabi mo sinabi yun ni Mama sa'yo. Ako ang nagsabi sa kanya dahil ako mismo ang sumumpa sa pamilya ninyo, Elisa. Ikaw ay maipapanganak na bulag at pagdating ng 18 taon mong kaarawan, babawiin kita. Katulad ng ginawa nila sa apo ko. Papatayin din kita. Kaya humanda ka dahil walang awa kitang papaslangin habang bukas sa mga mata mo na nakikita ang lahat ng ginagawa ko sa'yo. Aalma pa sana ako nang takpan niya ng panyo ang bibig ko, dahilan para tuluyan akong manghina at hindi na makapalagpa. Nawalan na ako ng malay at nagising na lamang sa malakas na buga ng malamig na hangin. Wala ako sa kama kung hindi nakahiga sa lupa. Binuksan ko ang mga mata ko at nakita kong nakatali ang kamay at paa ko habang nakapalibot sa akin ng ilang mga kandilang may sindi na hindi namamatay kahit hipa ng hangin. Gising ka na, Elisa. Saktong-sakto dahil lumubog na ang araw. Nakikita mo ba ang kabilugan ng buwan? Nararamdaman mo ba ang puwersa ng kadiliman? Ngayon, magiging ganap na ang aking kapangyarihan. Lumapit siya sa akin at hiniwa ang kamay niya bago'y pinahid sa talukap ng mga mata ko kasabay ng isang orasyon na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Isang buhay, isang dugo. Palitan mo, palitan mo. Isang buhay, isang dugo. Palitan mo, palitan mo. Aking isinumpa, aking isinumpa. Ngayon ay aking iaalay sa'yo.
Kunin mo ang buhay at ipalit mo ang labis na kapangyarihan na siyang inaasam ko! May madilim na usok na bumalot sa aking paligid. Kasunod ay ang pagluha ko ng dugo. Sumisigaw ako sa sakit, ngunit tumatawa lang siya ng walang humpay. Lumakas ang hangin at ang mga tuyong dahon ay nagsisilakbay. Nararamdaman ko na ang unti-unti kong panghihina. Ngayon, Elisa, imulat mo ang iyong mga mata upang makita mo ang sarili mong kamatayan. Binuksan ko ang mga mata ko. Kitang-kita ko kung paano siya nagpapalit ng anyo. Ngayon, nakasisiguro na ako na hindi siya ang lola ko. Isa lamang siyang mapagkunwari at naisahan niya ako. Lumapit siya sa akin habang nakalabas sa mga matutulis na kuko. Ibang-iba siya sa Lola Clara na nakilala ko. Ngayon ay nakangisi siya sa akin habang ang mga mata ay namumula na puno ng pagnanasang patayin ako. Ngunit bago siya nakalapit ay nagsalita ako. Salamat, Lola Clara. Hindi man kita totoong lola, pero naramdaman ko sa iyo na hindi ako nag-iisa. Ilang taon akong namuhay sa mundo na palaging itinatago ng pamilya. Sa'yo, naranasan kong maging malaya. Nakalabas ako ng mansyon. Nakita ko ang ilang lugar na hindi ko pa nasisilayan noon. Totoo palang maganda ang mundo. Ngunit nakakatakot. Dahil mas mabuti pang maging bulag kaysa makakita. Kapag bukas ang mga mata mo, may responsibilidad ka ng itama ang mga mali. Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko at saka nagpatuloy. Hindi ko pinagsisisihan na makilala ka, Lola Clara. Ikaw ang nagbukas ng mga mata ko sa katotohanan. At ngayong masasaksiyan ko ang sarili kong kamatayan, walang problema sa akin. Matagal na rin naman akong nabuhay na parang patay. Sa piling ng pamilya ko. Mas naramdaman ko pang pamilya kita kaysa sa kanila. At salamat dahil pinaabot mo ako sa kaarawan ko. Masaya ako na kasama kita ngayon. Ngumisi siya at umiling. Masyado kang maraming sinasabi. Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Hindi, Elisa. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito kaya naman hindi ako mababali ng mga salita mo. Hindi kita itinuring na pamilya dahil ang pamilya ko ay pinatay ng lolo mo at uubusin ko kayong lahat pagkatapos nito. Tuluyan na siyang lumapit sa akin at akmang papatayin na ako nang may sumakmal sa kanya. Malaking kaguluhan ang nangyari sa harapan ko. At kahit lumilipad ang mga alikabok mula sa lupa, nakikita ko kung sino ang kumakalaban kay Lola Clara. Julio, anong ginagawa niyo rito? Kunin niyo na si Elisa. Tayo ang marapat na pumatay sa kanya. Ituloy ang orasyon. Kailangan sa atin mapunta ang kapangyarihan niya. Akmang may lalapit sa akin nang bigla akong kinuha ni Julio at inalis sa gitna ng bilog. Nakita ko ring nakahiga na si Lola Clara sa sahig at wala ng buhay. Julio, anong ibig sabihin nito? Bakit hawak mo ang babae niyan? Ibalik mo siya sa bilog ngayon din. Hindi ako makakapayag na patayin niyo ang babaeng ito. Anong sabi mo? Nahihibang ka na ba, Julio? Hindi ngayon ang oras para magtalo-talo tayo rito. Kapag sumikat na ang araw, mawawala na tayo ng pag-asa na maging makapangyarihan sa mundo. Julio, huwag mo sirain ang plano. Ibalik mo na si Elisa sa loob ng bilog. Huwag mo sayangin ang buhay na inalay ng iyong ina para matupad lang itong minimithi nating labis na kapangyarihan. Huwag mong sayangin ang hinintay natin ng 18 taon, Julio. Wala akong pakialam sa kapangyarihan. Magkamatayan muna tayo bago niyo makuha sa akin si Elisa. Napakagat ako sa labi. Mabilis niya akong kinalagan kung kaya't malaya na akong nakakatayo sa lupa. Binura niya rin ang mga dugong nasa mukha ko at sa sandaling yon ay nakita ko ang kakapalan ng aswang na nasa harap namin ni Julio. Mahigpit na nakakapit sa akin si Julio na wari hindi niya ako gustong pakawalan.
Julio, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ba't ito ang plano natin? Kaya tayo nakipagsabwatan sa mga magnanakaw para makuha ang kayamanang dapat ay sa atin? Pero tinaydor tayo ng mga magnanakaw na yun at pinatay niya ang inay ko. At napag-alaman kong kasama rin pala sa plano ninyo ang tungkol doon, pati na rin ang patayin ako. Gusto niyong masolo ang kayamanan. At bukod doon, gusto niyong maglikha ng takot sa pamilya ng mga Alcaraz para umalis silang lahat at maiwan si Elisa nang sa gayon ay mapatay niyo siya. Oo, yun nga ang plano. At hindi namin nakalaing hindi ka mamamatay kaya nagtiwala kami sa'yo. Isinama ka namin sa plano. Pero ano itong ginagawa mo? Ang akala ba namin kinukuha mo ang loob ni Elisa? Hindi pa ba halata? Kayo ang naloko ko kaya magkakamatayan muna tayo rito bago ninyo makuha si Elisa. Ah, ganon? Sige, tingnan natin ang yabang mo, Julio. Tandaan mo, mas marami kami kesa sa'yo. Napangisi si Julio. May ibinulong siya sa akin na siyang ikinagulat ko. Elisa, wag kang bibitiw sa akin dahil kailangan ko ang kapangyarihan mo na talunin silang lahat. At ang punyal na ibinigay ko sa'yo, gamitin mo yan bilang panangka. Huwag kang mag-alala dahil poprotektahan kita. Isa-isang sumugod ang mga aswang at nagpapasalamat ako dahil gabi ngayon. Nakikita ko silang lahat. Hindi ko akalaing sa sandaling yon magagawa kong tumawa habang nakikipaglaban sa kanila. Gamit ang punyal ay sinasaksak ko sila at mabilis silang nawawala. Wala ka talagang kwenta, Julio. Talagang gusto mo magwakas na ang mundo natin. Kung ganon, isasama kita! Sinubukan niyang atakihin si Julio pero agad kong iniharang ang sarili ko. Sa isang iglap ay nadukot ko ang puso niya sa hindi malamang kadahilanan. Nanlaki ang mga mata ko na tumingin kay Julio. Anong ibig sabihin nito, Julio? Isa na rin ba akong katulad niyo? Matagal ka ng katulad namin, Elisa. Isa ka ring aswang at ngayon, ikaw na ang pinakamalakas sa amin dahil nagbukas na ang mga mata mo. Ang daan sa walang hanggang kapangyarihan. Nagpatuloy ang pakikipaglaban naming dalawa sa mga aswang na umaatake sa amin. At nakukumbinsi ako na isa nga rin akong aswang dahil sa kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan ko. Mas lumalakas ang pandinig at ang pang-amoy ko ay walang kasing lakas din. At ang pinakamahalaga sa lahat, nakakakita na ako. Halika na, Elisa! Umalis na tayo rito bago pa may dumating na ibang mga aswang! Kinapitan ko ang kamay niya at mabilis kaming tumakbo ng magkasama. Saan tayo patungo? Kahit saan, Elisa. Basta sa ligtas sa lugar na hindi nila tayo makikita. Kailangan mo makapagpahinga. Gusto kong pumunta kina Lolo. Bakit pa, Elisa? Baka nga doon na pumunta ang ilang mga aswang. Kung gano'n nanganganib ang buhay ng mga kapatid ko, kailangan ko silang iligtas. Sa tingin mo ba tatanawin nilang utang na loob kapag iniligtas mo sila? Baka ipagtabuyan ka pa nila, Elisa. Tinanggal ko ang kamay ko mula sa pagkakahawa ko sa kanya. Malalim ko siyang tiningnan. Julio, kapatid ko pa rin sila. Kailangan ko makasiguro na walang mangyayari sa kanilang masama dahil una sa lahat, ako ang punot dulo nito. Wala na siyang nagawa kung hindi sumama sa akin. Sinundan niya ako nang pumunta ako sa mansyon nila Lolo. Laking gulat naman ang aking mga kapatid nang makita nila ako sa harap nila. Elisa, anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok? Hindi yun ang tanong, Kuya Carlo. Bakit nakakakita na si Elisa? Yan ang dapat nating itanong sa kanya. Nakikita mo ba ang mga mata niya? Bukas na yung lahat. Hindi na mahalaga ang mga bagay na yan. Ang mas dapat nating isipin, paano kayo magiging ligtas sa kamay ng mga aswang? Nasa panganib ang mga buhay nyo. Nagpapatawa ka ba, Elisa? Anong aswang? Mabuti pa kung nababaliw ka na. Huwag mo kami idamay. Umalis ka na rito. Hindi nyo naiintindihan. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang mga aswang. Natigilan ako nang may mapansin akong ilang mga presensya sa paligid ng mansyon. Sandali, nasan si Cassandra? Hindi niyo ba siya kasama rito? Umalis si Cassandra. Niyaya siya ng mga barkada niyang pumarty. Ano? Sa gitna ng kaso ni Lolo, nagagawa niya pang magliwaliw. Alam mo tungkol sa nangyayari kay Lolo, Ate Elisa? Oo,
Pinapatay ni Lolo ang isang pamilya kaya naman naghihiganti ito sa atin. Muntik niya na rin akong patayin kanina kaya naman agad ko kayong pinuntahan dito. Kaya sabihin niyo sa akin kung nasa si Cassandra. Nagkatinginan sila. Si Casper naman ay may isinulat sa papel bago ibinigay sa akin. Ako naman ay nilingon si Julio. Julio, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid ko. Anong ibig mo sabihin? Saan ka pupunta? Ililigtas ko ang kapatid ko si Cassandra. Ikaw na muna magbantay kina Carlo at Casper. Nararamdaman ko may mga aswang na ring nakapalibot sa mansyon. Kaya pupuntahan ko na si Cassandra. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya at umalis na ako. Pumunta ako sa address ng bar na isinulat ni Casper kanina. Kakaba-kaba ang dibdib ko habang hinahanap ang kapatid ko sa dami ng mga taong sumasayaw sa gitna. May ingay pa kaya nahihirapan akong hanapin siya. Natigilan ako nang may dumaan sa aking presensya. Nalintika na. Narito na rin sila. Mabilis kong hinanap ang kapatid ko sa mga kwarto at nakita ko siyang naroon sa balkonahe habang umiinom ng alak. May papalapit sa kanyang lalaki kaya agad ko siyang tinawag. Cassandra! Napalingon din sa akin ang lalaking yon at lalapitan ko na sana siya nang biglang naglaho. Elisa, ikaw nga. Sinasabi ko na nga ba na hindi ako namamalikmata noon? Nakita talaga kita. Hindi ka isang multo. At ngayon, bukas na ang mga mata mo na parang isang himala. Cassandra, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Kailangan na natin makaalis dito. At bakit naman ako sasama sa'yo? Sino ka ba? Si Mama nga hindi ako napapasunod, ikaw pa susundin ko? Ikaw ang umalis dito dahil hindi ka nababagay dito. Alam mo ba na dahil sa'yo nagkandaleche-leche na ang buhay namin? Si Lolo, kasalukuyang nasapitan dahil sa'yo. Bakit ba kasi lumabas ka? Ang akala ko pinatay ka na ni Mama, pero mukhang matigas ka talaga at hindi ka tinatabla ng baril. Dapat sa'yo ihulog dito. Nagulat ako nang kapitan niya magkabilang balikat ko at pilit na itinutulak sa balkonahe. Ano ba, Cassandra? Bitiwan mo ko! At bakit ko gagawin yon? Kung hindi ka mapatay-patay ni Mama, pues ako ang gagawa. Papatayin kita. Kahit kailan hindi ko ginusto maging kapatid ka. Dapat lang sa'yong mamatay. Nakipagtulakan siya sa akin. Ngunit dahil nakahil siya, nang hindi ako lumaban ay siya ang nahulog sa aming dalawa. Sinubukan ko siyang iligtas ngunit nahuli na ako dahil tumama na ang ulo niya sa sahig. Napabuga na lamang ako habang pinipigilan ng mga luha ko. Hindi ko sinasadya, Cassandra. Patawarin mo ko. Lalapitan ko pa sana siya nang makita kong nagsialisa na rin ang mga nilalang sa dilim. Agad akong kinutuban kaya naman nagmadali akong bumalik sa mansyon. Ngunit tila ba huli na ako. Patay na ang mga kasambahay sa mansyon. Nagkalat ang dugo sa sahig at nakita ko na lamang na wala ng buhay ang dalawa kong kapatid. Julio, nasan ka? Ano nangyari sa mga kapatid ko? Nagpatuloy ako sa paglakad at nakita ko si Julio na duguan din sa sahig. Elisa. Julio, ano nangyari? Bakit pati ikaw ay sugatan? Hindi ko sila kinaya, Elisa. Maraming sumugod sa amin. Patawarin mo ko. Hindi ko nailigtas sa mga kapatid mo. Tuluyan na akong napaluha. Malakas na hagulgol ko ang pumuno sa mansyon. Si Cassandra, nasaan ang kapatid mo? Umiling ako. Wala na rin siya, Julio. Napatay ko siya. Anong ibig mo sabihin? Gusto niya akong patayin. Gusto niya ako itulak sa balkonahe pero siya ang nahulog. Kasalanan ko kung bakit siya namatay, Julio. Pati na rin sina Carlo at Casper. Kasalanan ko itong lahat. Hinila niya ako para yakapin pero hindi natigil ang paghikbi ko. Kasalanan ko rin kung bakit kasugatan ngayon. Kung hindi lang sana kita iniwan. Wala kang kasalanan. Kinailangan mo lang iligtas ang kapatid mo kaso matigas lang talaga ang puso niya. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa lahat ng ito, Elisa. Biktima ka lang din. Kung sumunod lang sana ako sa'yo,
Sana pinatanggal ko na lang sa iyo ang mga mata ko. Sana hindi ko na ginustong makakita kung ganito lang ang masasaksihan ko, Julio. Napakasakit. Para akong mamamatay. Magpakatibay ka, Elisa. Hindi ito ang wakas. Ngayong may tinataglay ka ng lakas, makakaya mo nang gawin ang mga gusto mo. Makakaya mo nang gawing maganda ang mundo. Tumulo rin ang luha sa pisngi ni Julio at pinunasan ko yon. Umalis na tayo rito. Susubukan kong pagalingin ka. Nagtungo kaming dalawa sa malayong lugar. Sinubukan ko siyang gamutin at pati ang sarili ko. Sinubukan kong gamutin sa masasamang alaala. Nang sumapit nga ang kinaumagahan, ay hindi na nawala ang paningin ko. Nakikita ko na ang liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Ngunit hindi ko magawang maging masaya. Narito ka lang pala, Elisa. Kanina pa kita hinahanap. Ibinigay ko sa kanya ang punyal na minsang ibinigay niya sa akin. Tanggalin mo na ang mga mata ko, Julio. Ayoko nang makakita para matapos na ang lahat ng ito. Baka sa pamamagitan nito matahimik na ang mga buhay natin. Gusto ko na lamang maging bulag habang buhay. Itiniklop niya ang kamay ko. Hindi mo kailangan tanggalin ang mga mata mo, Elisa. Hindi rin natin kailangan tahiin. Kung ayaw mo makakita, pwede nating takpan ng tela. Marami sa mundo ang totoong nakakakita pero nagbubulag-bulagan. Pwede mong gawin yon lalo na sa kaso mo na ang mga nasaksihan mo ay kamatayan ng iyong pamilya. Kahit ako ay hindi ko na rin gugustuhin pang makakita. Pero piliin mong lumaban, Elisa. Hindi dahil bulag ay hindi ka na pwedeng maglakad papunta sa iyong mga pangarap. Bata ka pa at marami pang maaabot. Susuportahan kita. Kung ganon, dalin mo ako sa lugar kung saan naroon ang mga katulad ko. Gusto kong manirahan kasama ang mga bulag. Baka doon ay maging masaya ako at makalimutan ang lahat. Tumango siya at nang umagang ang yun, ay tinakpan niya ng tela ang mga mata ko. Binigyan niya rin ako ng tungkod bago dinala sa bahay panuluyan ng mga bulag. Tandaan mo na palagi kitang babantayan, Elisa. Poprotektahan katulad ng ipinangako ko sa iyong ama. Wakas!